What's up mga kaguro at mga mag-aaral? Ako muli ang inyong online teacher, Rolly C. Franco. Ngayon ay may bago tayong pag-uusapan tungkol sa asignaturang Pag-aaral ng Kasaysayan at Lipunan ng Pilipinas. Ito ay kabilang pa rin sa Quarter 1 at ngayon ay Week 6 naman ng Kasaysayan subject para sa Strengthened Senior High School Curriculum. Muli, paumanhin kung simple lamang ang aking slide presentation na ginawa dahil sa dami ng gawain sa paaralan. Tayo nang magsimula sa ating bagong aralin. Sa araling ito, tatalakayin natin ang iba't ibang katutubo at tradisyonal na pamamaraan ng pagpapagaling sa Pilipinas. Layunin nating kilalanin ang mga sinaunang paraan na bahagi ng ating kultura at karunungan. Salitang katutubo, iugnay mo, panimulang gawain. Dito sa gawain na ito, mag-iisip kayo ng mga salitang katutubo na may kinalaman sa pagpapagaling. Ano ang naaalala mong karanasan o nakita mo sa inyong lugar na may kaugnayan sa mga ito? Kagalingang katutubo, pagpapagaling ng sinaunang Pilipino. Panoorin ng mabuti ang maikling leksyon o video hinggil sa mga katutubong paraan ng pagpapagaling sa Pilipinas. Pindutin lamang ang link na ito. Habang nanonood, tandaan ang mga pangunahing konsepto, tauhan, gamit at layunin ng mga nabanggit na tradisyonal na pamamaraan. Pagkatapos ng video, sagutin ang mga pamprosesong tanong sa ibaba upang masukat ang inyong pang-uunawa. Number 1. Ano-ano ang mga nabanggit na paraan ng mga katutubong pagpapagaling sa video? Number 2. Sino-sino ang mga pangunahing tauhan o manggagamot sa mga katutubong pamayang Pilipino? At number 3, anong paniniwala ang kaakibat ng mga parang ito sa pagpapagaling? Magsimula na tayo sa ating talakayan. Una, ang baylan. Ang baylan ay kilalang manggagamot at leader espiritual sa sinaunang lipunan. Siya ang gumagabay sa mga ritual ng pagpapagaling at may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu. Karaniwang babae, ngunit may mga lalaking baylan din. Tutho. Ang tutho ay isang tradisyonal na pamamaraan kung saan sinisipsip ng manggagamot ang masamang hangin o lakas mula sa katawan ng pasyente gamit ang baso, tubo o bibig. Ginagamit ito ng mga albularyo o katutubong manggagamot. Hilot. Ang hilot ay isa sa pinakakilalang pamamaraan ng pagpapagaling. Bukod sa pisikal na kaginhawaan, naniniwala ang marami na may espiritual din itong epekto. Ang kadalasang gamit nila ay langis, dahon o herbal balm. Ang tradisyonal na masahe ay ang hilot. Tawas. Sa tawas, sinusuri ng manggagamot ang hugis o anyo ng tawas pagkatapos nong initin at isalin sa tubig. Mula rito ay inihahayag ang sanhi ng sakit o problema. Ritual ito gamit ang alum o tawas upang makita ang dahilan ng karamdaman. Binabasag o tinutunaw sa tubig, isinasalin sa plato upang basahin ang anyo. Pausok. Ang pausok ay ginagamit upang itaboy ang masamang espiritu at linisin ang enerhiya sa paligid. Bahagi ito ng mga seremonyang pang-espiritual sa ilang katutubong komunidad. Ang karaniwang gamit dito ay dahon ng sambong, insenso o palaspas. Kamangyan. Ang kamanyan ay mahalagang bahagi ng mga tradisyonal na ritual. Isa itong simbolo ng pakikipag-ugnayan sa espiritu, lalo na sa panahon ng paglilinis o pag-aalay. May mabangong usok na pinaniniwalaang nakalilinis ng enerhiya. Halamang gamot. Matagal nang ginagamit ng mga Pilipino ang halamang gamot. Ito ay bahagi ng ating karunungang bayan at ipinapamana mula henerasyon sa henerasyon. Halimbawa nito ay ang lagundi, sambong, ampalaya, bayabas at marami pang iba. Ginagamit ito sa mga sakit tulad ng ubo, sipon, sugat at iba pa. Narito ang mga gawain na maaaring isagawa ng mga mag-aaral sa mga susunod na pagkikita o meeting. Una, gawain 1, halamang gamot sa aming tahanan.
Dito, bubuo ng maliliit na grupo na may 4 hanggang 5 miyembro. Pag-usapan ninyo ang mga halamang gamot na ginagamit pa rin sa inyong pamilya o komunidad. Tukuyin kung anong uri ng sakit o karamdaman itong ginagamit, paano ito inihahanda, at kung saan ito karaniwang makikita. Pagkatapos ng talakayan, pumili ng isang tagapagsalita mula sa inyong grupo upang ibahagi ang napag-usapan sa klase. At sagutin din ang mga pamprosesong tanong na ito. Pangalawang gawain, halaman gamot reporting. Bumuo ng pares, 2 miyembro bawat grupo, magsasagawa ng paikling pananaliksik tungkol sa isang halamang gamot na kilala sa inyong lugar o rehiyon. Tukuyin ang mga sumusunod. Ilagay ang impormasyon sa isang poster, maaaring Manila paper, illustration board o digital kung available, at gamitin ang malikhaing paraan ng pagpapakita ng datos sa pamamagitan ng larawan, diagram at maikling paliwanag. Maaari ding ilagay ang mga paalaala o babala sa paggamit nito at saan ito karaniwang makikita o tumutubo. Sa panggawain, balik panahon, ang galing ng baylan at tutho. Gumawa ng isang maikling dula o skit na may habang 2 hanggang 3 minuto na nagpapakita ng isang sitwasyon sa sinaunang pamayanan kung saan ginampanan ng baylan, tutho o iba pang katutubong manggagamot ang kanilang tungkulin. Ipakita rin sa dula ang paggamit ng ritual tulad ng tawas, pausok o iba pa, at kung paano ito iuugnay ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang paniniwala o pananampalataya. Ito ang gabay sa pagbuo ng skit. Sunod, healer mapping, panibagong gawain. Tingnan natin kung sino ang mga healer sa inyong barangay. Ilahad dito sa pamamagitan ng mapa o chart. Tanungin sila kung anong paraan ang kanilang ginagamit. Paghahambing, tradisyonal kontra makabago. Ihambing ang katutubo at makabagong paraan ng pagpapagaling. Alin ang mas epektibo para sa iyo? Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa? Gumawa ng Venn diagram upang paghambingin ang mga ito. Creative output. Ipahayag ang inyong natutuhan sa maikling malikhaing paraan. Ipakita ang kahalagahan ng tradisyonal na kaalaman sa kalusugan gamit ang sining at simbolo. Panghuli, gumawa ng refleksyon. Sa isang buong papel, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Bakit mahalagang panatilihin at kilalanin ang mga tradisyonal na kaalamang ito? Ano ang papel ng mga tradisyonal na kaalaman sa ating kultura at identidad bilang mga Pilipino? Ano ang epekto ng pagkawala ng mga kalamang ito sa mga susunod na henerasyon? Paano natin maipagpapatuloy at mapapalaganap ang mga kaalamang ito sa makabagong panahon? Siguraduhin na malinaw at organisado ang inyong pagsusulat. Ito ay nilalaman ng simula, gitna at wakas. Ang refleksyon ay binubuo dapat ng 250 hanggang 300 na salita. Gumamit ng mga halimbawa mula sa inyong sariling karanasan o mga obserbasyon sa inyong komunidad upang mapalakas ang inyong argumento. At dyan natatapos ang ating aralin. Muli, maraming salamat sa mga bumuo sa pagsusulat ng Banghay Aralin kung saan ibinase ang discussion video na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Rolly C. Franco. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at manood ng ads upang tulungan ako sa aking YouTube journey. Maraming salamat!